Pagsubok. Mga talatang paudi magbigay sa atin nagkalakasan sa pananampalataya. Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y manggahulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasa ire bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Job Kapitulo 7 versikulo 17 hanggang 18. Ano ang tao, na iyong palalakin siya, at iyong ilalagak ang iyong puso sa kanya, at iyong dadalawin siya tuwing umaga, at susubukan siya sa tuwi-tuwi na. Job Kapitulo 23 versikulo 10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran, pagka kanyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. Awit Kapitulo 11 versikulo 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapopootan ng kanyang kaluluwa. Isayas Kapitulo 1 versikulo 25. At aking ibabalik ang aking kamay sa iyo, at aking lilanaysang lubos ang naging dumi mo, at aalisin ko ang iyong lahat na tingga. Zacarias Kapitulo 13 versikulo 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukan ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Malakias Kapitulo 3 versikulo 3. At siya'y mauupong gaya ng mga ngintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Santiago Kapitulo 1 versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Exodo Kapitulo 16 versikulo 4. Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan, o hindi. Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 2 hanggang 3. At iyong aalalahanan ang buong paraan na ipinatnubi sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka, at subukan ka, na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya, at pinapagdamdam kanya ng gutom, at pinakain kanya ng mana, na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Exodo Kapitulo 20 versikulo 20. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukan kayo, at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 16. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang mapangumbaba ka, at kanyang subukan ka, na pabutihin ka sa iyong wakas. Deuteronomio Kapitulo 13 versikulo 3 hanggang 4. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos, upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos, at matatakot sa Kanya, at gaganap ng Kanyang mga utos, at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Genesis Kapitulo 22 versikulo 1 hanggang 2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya,
narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pamaron ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugan sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Mga Hukom Kapitulo 7 versikulo 4 hanggang 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig, at do'y aking susubukan sila sa iyo, at mangyayari, na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo, yaon sumama sa iyo. At sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y huwag sumama sa iyo, yao'y huwag sumama sa iyo. Sa gayo'y kanyang inilusong ang bayan sa tubig, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat humimad sa tubig ng kanyang dila, gaya ng paghimod ng aso, ay iyong ihihiwalay, gayon din ang bawat yamukong lumuhad upang uminom. At ang bilang ng mga humimad, na inilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig, ay 300 lalaki, ngunit ang buong labis ng bayan ay yamukong lumuhad upang uminom ng tubig, magbasa pa. 2 Paralipomeno 32:31. Mga konsepto ng taludtod. Gayon may sa bagay ng mga sugo ng mga prinsipe sa Babylonia, na nangagsugo sa kanya upang magusisa ng kagilagilalas na gawa sa lupain ay pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat na nasa kanyang puso. 2 Korinto Kapitulo 12 versikulo 7 hanggang 9. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinak sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampelan, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Juan Kapitulo 6 versikulo 5 hanggang 6. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangga kakain ang mga ito. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukan, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Mateo Kapitulo 15 versikulo 22 hanggang 28. At narito, ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubhan ng isang demonyo. Datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan, na nangagsasabi, paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nanggaligaw sa bahay ni Israel, magbasa pa. Marcos Kapitulo 7 versikulo 25 hanggang 30. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa, ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kanya na palabasan sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang manggabusog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso, magbasa pa. Marcos Kapitulo 8 versikulo 17 hanggang 21. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nangagbubulay-bilay kayo, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo na paghahalata, ni napag-uunawa man. Nangagmatigas na baga ang inyong puso. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita. At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig. At hindi baga ninyo nang gaalaala. Nang aking pagputol-putulan ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kanya, 12, magbasa pa.
Mga taga-Roma Kapitulo 12 versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Awit Kapitulo 17 versikulo 3. Iyong sinubok ang aking puso, iyong dinalaw ako sa kinagabihan, iyong nilitis ako, at wala kang nasumpungan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi sasalangsang. Awit Kapitulo 26 versikulo 2. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukan ako, subukan mo ang aking puso at ang aking isip. Awit Kapitulo 139 versikulo 23. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukan mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Panaghoy Kapitulo 3 versikulo 40. Ating usisin at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon. Ikalawang Korinto Kapitulo 13 versikulo 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nang-asa pananampalataya, subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Mga taga-Galasya Kapitulo 6 versikulo 4. Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa. Unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 21. Subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 12 hanggang 15. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw ni yaon, siya'y tatanggap ng kagantihan, magbasa pa. Malakias Kapitulo 3 versikulo 10. Dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dunggawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga Hukom Kapitulo 6 versikulo 39. At sinabi ni Gedeon sa Diyos, huwag mag-alab ang iyong galit laban sa akin, at magsasalita na lamang ako ng minsan pa. Isinasamo ko sa iyo na ipasubok mo pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balat, tuyuan mo ngayon ang balat lamang, at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. Exodo Kapitulo 17 versikulo 2. Kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises, at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na aming mainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutokso ang Panginoon? Exodo Kapitulo 17 versikulo 7. At tinawag nila ang pangalan ng dakong yaon, na Masa at Meriba, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel, at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon, na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Mga Bilang Kapitulo 14 versikulo 22 hanggang 23. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda, na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo, at hindi din inag ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 16. Huwag ninyong tutoksuhin ang Panginoon ninyong Diyos, gaya ng tuksuhin ninyo siya sa Masa. Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 8. At tungkol sa Libay ay kanyang sinabi, ang iyong Thummim at ang iyong Urim ay sumaiyong banal, na siyang iyong sinubok sa Masa, na siya mong kinatunggali sa tubig ng Meriba. Awit Kapitulo 78 versikulo 18.
at kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso, sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Awit Kapitulo 95 versikulo 8. Huwag ninyong papagmatigasan ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng Masa sa ilang. Mateo Kapitulo 4 versikulo 7. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Lucas Kapitulo 4 versikulo 12. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Mateo Kapitulo 19 versikulo 3. At nagsilapot sa kanya ang mga Fariseo, na siya'y tinutokso nila, at kanilang sinasabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. Marcos Kapitulo 10 versikulo 2. At nagsilapot sa kanya ang mga Fariseo, at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa? Na siya'y tinutokso. Mga Gawa Kapitulo 5 versikulo 9. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, nang asa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 10. Ngayon nga bakit ninyo tinutokso ang Diyos, na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Mga Hebreo Kapitulo 3 versikulo 8 hanggang 9. Huwag ninyong papagmatigasan ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nang akita ang aking mga gawa. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukan ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulang propeta sa sanglibutan. Genesis Kapitulo 13 versikulo 8. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Nagagalak sa pagsubok. Mateo Kapitulo 5 versikulo 12. Manggagalit kayo, at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkayusig sa mga propeta na nanggona sa inyo. Oras ng pagsubok. Pahayag Kapitulo 3 versikulo 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukan ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Pagpapatunay sa pamamagitan ng pagsubok. Zacarias Kapitulo 13 versikulo 8 hanggang 9. At mangyayari, na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Pagsubok. Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 3. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y manggahulog sa sari-saring tukso. Pagsubok. Mga Unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 21. Subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Pagsubok. Panahon ng Mateo Kapitulo 21 versikulo 33 hanggang 43. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang tao, na puno ng sangbahayan, na nagtanim ng isang ubasan, at binukuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot, at hamukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. Pananampalataya. Pagsubok sa Unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 7. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Kung mananampalataya ka kay Jesus Christ magdadanas tayo nagpagsubok. Sino ang nagbibigay nagpagsubok di ba si Lucifer or kung toangin Satanas? Alam naman natin na walang pinipili si Lucifer kung sino ang nais niyang sabukan.
Ikaw papahingkayat ka ba sa paggamit ni Lucifer or tagasunod niya para kutsain o magdaya ng ibang tao or maglamang sa iba o manombat dahil pinakain mo siya o mapagmataas ka dahil ikaw yung nakakatanda sa kanila or pinapakita mo na sa tingin mo ikaw ang parating tama dahil ikaw ang panganay or ikaw ay palasimba sa panahon natin ngayon walang tao na nagsasabi na mali ang kinaaaniban kong samahan relihiyon.